Hi mga karagarag! Welcome back to my vlog. Isang magandang umaga sa inyong lahat mula dito sa Lasak City at kasing ganda din ang ating umaga ang mga latest pasabog na intriga na pinag-uusapan ng mga active na mga chismosa at mga chismosa sa social media sa katatapos lang ng Miss Universe Thailand 2025 na kung saan grabe binusog tayo ni Angkol mga karagarag sa kanyang bonggang production. Parang sinampala naman tayo nito ng kahirapan sa ating production sa Pilipinas, di ba? Isa talaga sa inaabangan ko kagabi nung nanood ako ng pa-live sa MUT 2025 ang opening production ng papageant ni Angkol. As in wow. Grabe. Dinaig ang Miss Universe pageant na hawak dati ni Sitang. Grabe si Angkol. Uy, alam niya talaga yung vision niya na ay eto yung gagawin ko sa Miss Universe Thailand production. At yung sabi niya sa interview, yung ibabalik niya yung Trump era na style as in wala. Kudos. Bravo. Deserve na deserve talagang purihin si Angkol mga karag-karag. Sa sariling opinion ko lang. Ewan ko sa inyo. Talagang pulido yung niya. Binigay niyang production. Hindi ako inantok talaga. Angkol is Angkol. Na what is na what? The production king. At eto na nga. Of course, beauty pageant. On sa manimuha garotay. Ina nga, kalamansira. So, alam naman natin na after the pageant, maglabasan talaga yung mga controversy at mga paintriga at dyan naman yung ikakabuhay ng YouTube channel ko. Diba? So, sa pagkapanalo nga ni Maring Vena, kahit sabihin natin meron din mga lapses ang pageant ni Angkol, imagine niyo ha, na after nilang mag-final walk ba, yung top 3 bitaw, pagkatayo lang ni bitaw, sino yun? Si Pukit ba yun? Inanunsyo agad na second runner-up. Ay, wala man lang pa-thrilling moment. Nagmamadali si Angkol sa part na yun. Diretsahan na at yung mga hanas nga nila at banat na bakit daw nagpa-pageant pa si Angkol gayong alam naman niya na si Vena talaga yung mananalo. Pinagod lang daw ni Angkol yung mga ibang kandidata, yung mga ibang finest na lumalaban sa corona sa MUT 2025. Sana in-appoint na lang daw si Maring Vena para hindi naman daw masayang yung effort, yung pera ng mga ibang kandidata ba, napalamuti lang daw sa MUT 2025. Alam naman natin na Vena na talaga sa taon na to, di ba? Naghihintay lang ng official na crowning moment, di ba? Kung ako yung kandidata nasasali na, tapos ramdam ko na may winner na talaga yung organisasyon, atras na ako. Pero well, kung pang-experience lang naman, why not kung i-experience mo yung pa-stage na ganun? Ang ganda kayang rumampa ng pag-ganun doon mga karag-karag, di ba? Ma-capture yung moment mo kahit matalo ka. Basta carry on bounce lang yan, di ba? So sa pagkapanalo nga ni Maring Vena, happy naman sinuot. Makikita naman natin sa kanyang reaction sa mga nakapost sa social media, di ba? Alam niya talaga na ibibigay niya kay Vena. Sino ba naman ang hindi ayawan pa ba naman niya si Maring Vena, di ba? Ang daming milyones na pinasok ni Maring Vena sa kanila mga pa-live selling event noon sa MUT 2025. Tapos hindi niya ipapanalo si Maring Vena. Ay naku, businessman si Angkol at alam niya talaga na ito yung kandidatang magbibigay sa akin ng maraming datong. So ito talaga yung kukurunahan ko. Alam nga naman siya magkukuruna siya na hindi popular na kandidata. Hindi para lang ding naghukay ng sariling libingan si Angkol sa pagkalugi sa kanyang negosyo, di ba? So si Vena yung malaki yung potential na maraming supporter international, di ba? Mga fans sa international tanggap at minahal si Vena. Maraming mga fans si Vena. At pag nag-live selling, aabot talaga ng mga milyones. Saan ka pa? Mag-inarty pa ba si Angkol? Yun yung nila, sana hindi na lang daw gumawa ng kompetisyon pa si Angkol. Kung alam naman sana si Vena yung winner. Para unfair doon sa mga ibang kandidata. Para fair pala doon sa mga ibang kandidata. Dahil masyadong unfair yung circulation. Hakot award, tapos corona. Yung ibang kandidata nakatayo na parang estatwa. Ganun yung mga pa-eksena doon, mga karag-karag. Pero yun nga at isa din sa mga inaabangan ko talaga kung ano yung magiging reaction ng mga taga 5-6 community. Ayun, super happy sila. She's not Thai daw. She's Indian. Di ba? Inangkin na nila.
Kahit sabihin natin suportado nila si Maring Viena sa kanyang journey sa Miss Universe Thailand 2025. Pero alam naman natin na hindi talaga yan maiiwasan na yung dugong na nalaytay kay Maring Viena is pure 5-6 community, di ba? So, happy naman sila, but kung sakaling manalo daw si Viena sa Miss Universe, dapat hati daw yung karangalan dahil Indian daw si Viena. She's not Thai. She's only Thai citizenship. Yung magawa. Nakatadhana talaga kay Maring Viena yung corona sa Miss Universe Thailand 2025. Para naman sa akin mga karag-karag, sa sariling opinion ko lang, sa sariling pananaw ko lang dito sa mga hanas nila ha. Mas gusto kong nakoronahan si Viena sa panahon ni Maring Tisi Tomas. Yung laban niya ni Amanda saka ni Antonia Bitaw at nung first time niyang sumabak, gusto ko nung mga time na yun nakoronahan siya, yun siguro yung pinaka-iconic na moment na manalo siya sa Miss Universe Thailand pageant, yung under sa pamamahala ni Maring Tisi Tomas. Dito kasi sa pamamahala ni Uncle, very obvious na kasi na siya talaga yung maging winner, di ba? Kasi nga sa bagong patakaran na more on online live selling yung mga nangyayari at gaano kalakas yung fanbase ni Viena, talagang magagamit siya ni Uncle. Mas beat ko talaga nung panahon ni Maring Tomas na doon siya tinanghal na Miss Universe Thailand Queen. So, yan ay sa sariling opinion ko lang. Di ba? Alam naman natin si Uncle na sa kanyang pageant, first day pa lang, pag yan yung nakikitaan na malaki yung potential under sa kanyang observation galore, di ba? Wala na yung mga pakyo ini galore na mga pa-eksena sa final kasi ang may final si Nawat talaga. At happy naman siya sa kanyang pinili. At sabihin natin deserve ni Viena ang corona, pero iba talaga yung moment na doon siya nakoronahan kay Maring Tisi Tomas era. Ewan ko sa inyo mga karag-karag kung magkapareho tayo ng reaction, opinion at kuro-kuro. Magrespetuhan na lang tayo at ano yung magiging komento ninyo, comment down below. So, unfair nga ba sa mga ibang kandidata na lumaban sa Immunity 2025 ang pagkapanalo ni Viena? At ano yung pinaka-highlights para sa inyo mga karag-karag sa Immunity 2025? Mag-ingay tayo sa comment section at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe Kuragan Karag and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan at late na intriga sa mundo ng beauty pageant. And thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye!